Positive kayo ang result sa bag-uhan na yun nga nahuman na to nga youth camp. Because, isa nakita na to, no? A while ago, nagganda sa ato ang mga young people ang nibarog para sa Ginoo. That's amazing. It's amazing because it's very unusual sa mga young people karon na generation na mubarog para sa Ginoo. Tungod kay kalagmitan sa mga batanon karon natong makita, naarag yun sila sa suroy-suroy, natagaw, naa sa mga asa tong sadya-sadya, right? Wala gyud sa kanang gitawag nga pagtinguha nga paduol sa Ginoo. So, praise the Lord, dalaygo ng Dios. So magpadayon gyud ta aning ato ang buluhaton. So murag na nadasig gyud ko. Dili kay murag nadasig gyud ko nga ato ning buhaton sige. Next year, Lord willing, provide sa Ginoo ang ato ang panginahanglanon, we will do it again. But maybe we gonna do something different, right? Para di po sila maburingan. O pasalamat jud ko sa suporta sa ato ang church. Palakpakan na to atong simbahan, to God be the glory. Doon natay mga itawag na to, mga donors, mga sponsors na nagsuporta financially na gikan sa gawas. But primarily, ang nag-sponsor, nag-support yun financially sa ato ang gibuhat na youth camp is ang ato ang simbahan. So salamat kayo sa kanunay ninyo nga paghatag sa inyong mga tithes and offerings. Natingala mo nga nahitabo to, na ingon mo, di pa dagway gamay rang gasto, tinud-anay, nako Diyo, dili lang ako i-mention. Pero sa ako nangingon kanunay ako balik-balik sa mga batanon dito ko nga money is not an issue when it comes to sa pag-invest sa mga butang nga para sa Ginoo because it is an eternal investment. It's gonna pay off. And one day, we're gonna reap a result. Even just right now, seeing you, young people, na nibarog sa Ginoo, is already a visible reward. But one day, we'll get to heaven, we will be able to even receive more rewards. Okay? So, to God be the glory. And another encouragement sa ato atanan is that pero sa youth camp, daghan nga mga batanon actually ang ni hatag sa ilahang kinabuhi sa Ginoo. Idawat ka Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Sa mga first-timers, it was really a breakthrough sa ilahang kinabuhi. It was kind of, a paradigm shift, a turnabout phase. Before, they were like just more on physical, material things. But dito, naka-encounter sila nga, there is more to life than, just going to school, going with their friends, pursuing sa mga butang dis kalibutan. And naka-experience sila ang tinuod nga kalipay, kalinaw, katagbawan, na aragyod sa Ginoo. So don't forget that, mga batanon. Aim high para sa kay Jesus Christ. Lupad yun ta. Because there is even greater things that await for each one of us. Sa mga naapod diri sa church, dugay na nga mga batanon, katingali na bugnaw, it was also a kind of awakening and revival for them. Okay? I think katong mga nibarog diri sa tubangan, murag maog to sila. Dili naman na sila sa church sige, pero wala ra nibarog. Karong nibarog naman. So napaypayan ang kalayo sa ilahang mga kasing-kasing. Okay? Pero dili taganan nga diha ra tataman. We want more. Okay, so karong nga buntag, we gonna do something different. For almost a year, almost every Sunday sa tibuok tuig, ako lang sige ninyo madunggan. Ang uban siguro nalaayan na, napuringan na, makadungog kang pastor. And maybe wishing you, I hope na ay laing invite si pastor nga mo preach. Kaya ganaan po kung makadungog og lain. Well, this is a time that you're gonna have a breakthrough. You're gonna have a breakthrough sa ato ang service because tagaan ta mo og chance. Okay? Half of what we are going to do this morning sa itong service is that pasulti on the mo. So, that's why na diha katong slide
reflection, looking back, and looking forward. Okay? So what we are going to do is that we're gonna answer these questions. Okay? And I'm gonna ask volunteers, mga brave and courageous souls. Ang inyong buhaton, o ni, duha lang inyong i-share, dili ni siya taas inyong i-share. So, I expect nga, ubay-ubay ang mo share. Siguro I'm gonna give you at least 15 minutes because the half of the time, 15, or mula po mga si Pastor, 30 minutes. Okay? Basta di nato pa abto ng alas 12. Mhm. Alright. Half of that is I'm gonna encourage you and challenge you. So, first half of what we're going to do this morning is mga ko og mga courageous souls, mga volunteers, mo share lang, okay, one thing naman na siya, short review na siya. One thing, number one, share one thing that you are most thankful in 2023. Okay. Hapit na raba mahuman ng tuig. Karong adlaw is katapusan. And it's good to praise the Lord together. Kita as a church nga ato ang dayigon, ato ang pasalamatan ng Ginoo before mahuman karon ang tuig sa iyahang gibuhat kanato karon. Okay? Because og dili lang gyud tungod sa grasya sa Ginoo, dili tungod sa iyang kaluoy, tungod lang ang naapat ta karon diri. Okay? Sa daghan kayo ta mga na-encounter, daghan po kay tanadunggan nga mga pangitabo no karon tuiga. Salamat ta kayo nga naka-survive ta. Pero I believe each one of us has a unique experience. I want to hear from you. Something unique na nag-work ang Ginoo sa imong kinabuhi. So si Pastor, as I will listen to you, I will be encouraged. I will be, I will be blessed sa inyo ang kinabuhi. Kay church is not just about getting something from, the pastor nga butang sa Ginoo diha, because this is a community, so I want also to benefit from the ministry of encouraging one another, because that's the purpose of the church. The purpose of the church is to encourage one another. Para kita gamiton sa Ginoo sa paggawas nato na mahimo tang mga instruments niya sa pag-reach out sa uban ng mga tao. So let's encourage one another here this morning by hearing your testimonies. And then part of what you are going to share is that you are going also to share one thing that you desire to pursue in 2024. Because when we talk about reflection, dili lang na siya kay looking back. Okay? Looking back sa unsay gipangbuhat sa Ginoo sa tuwa. But at the same time, looking ahead, looking forward sa unsa man ang imuhang gitinguha sa imong kinabuhi, nga imuha pang pwede mahimo para sa Ginoo. Because our life in this world is not just meant to settle sa unsay atong na-experience in the past. Okay? Kung natagbaw naman mo siguro sa inyong na-experience sa past, or naka-experience mo mga victories, kadaugan, sa pana, don't dwell there. I want you to move forward. Because the best thing mahimo na to sa itong kinabuhi, kanunay, is kanang naay tay pagsibog, natay kauswagan, na dili ta na stalemate ba, or na stall kung sa airplane ba. Na-adjay movement, dili ta ma-stall. Okay, don't forget that. But we need to learn later on. I'm gonna share it. That's why I will challenge you later on after this. Unsa man natong mga himuon para makuha ang mga nakaposible na himong babag, na nakapastall or maybe makapull ka na to, at dili ta makamove forward. Alright? Okay, so akong ibutang ang microphone diri sa chair. Okay? Tubangan. And then, please come forward. Okay, ay kaulaw. Mistan na gani diri sa tubangan ni mga young people. I want to hear more. Okay, I don't just want to hear you singing. I want to hear you testifying for the goodness of God. Okay? So, let's start it. Okay? Ako ibutang diri, bubuo lang kayo na siya. Share one thing that you thank God. Daghan man no, just usa lang. Usa lang yun. Dayon, unsay imong gina-desire nating imong ginatingwa para sa 2024. Pagka man na ibutang microphone, then somebody will gonna come forward. So ang musunod, okay, kani nga bangko reserve sa mga magasunod. So naay mo una ron diri anis tubangan, mo share. Okay? Dayon, ang musunod, lingkod na kadaan dire. Okay? So
We will see how many people in 15 minutes. Pagkauman sa 15 minutes, then punong na. Pasensya na lang ang dili makashare. Let's do it. Come on. Go. Right? The clock is ticking. Go. Go. Just one thing, one thing, one thing. Dili na dagag istorya. Diretso na. Okay, ang musunod, lingkod na lang diadaan para mamikay balog kinsa ka. Musunod. Morning. Amen. Amen. Praise the Lord. Hey, ikaw, Josh? Share ka? Wala may nipuli sa... Wala nilingkod ya. Okay, kita may... Pag di mo ganun mo lingkod ya, tindog na lang gikan sa inyong lingkuranan na. Okay. Hello. Thank you, ma'am. Your sister? Thankful ako for everything nahitabo sa akong life. Sa talagang problema nga na niagi sa akong life, naasigad, wala na lang yung pabayaan. God will provide everything kasi yung sa pagkakalisod ang pinabuhi na siya sa ato. Tapos, please, thankful ko kay nag-send si God kung mga tao na nalagpasan ako ang pagsubok sa life. Wala ko sa ako. First time ako na ni Pastor. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay wala ko din ipabayaan sukat na sa una hangtod sa karon. Pero one thing that you desire to pursue, I want ganahan ko more close ko sa Ginoo at tagaan ko yung mga ma-share ko na ako ang knowledge na ako nabalaan about God. Pero kailangan ko pa ma-learn kung unsa jud ma-learn ako ang tawag maka-learn, ma-share kung ano, tagaan ko yung confidence ma-share na ako ang nabalaan about Jesus sa sayang gibuhat sa tuang life para tayo may ma-save. Usang gibuhat sa Ginoo para save ka sa ato ang mga sana. Tapos, dapat grateful na ka dapat sa tanan ng mga maging grateful lang tayo sa lahat ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Tapos, sa everything that everything nga akong ginagawa, sa everything nga, sa bawat araw-araw, sa araw-araw na ginagawa natin, i-include ko nato sa Jesus sa ato ang everything nga ginagawa natin. Appreciate ko sa pag-life. Tapos, pray ka and magpasalamat. Tapos, parang,
Sorry, first time ako experience ko lang tao, daghan pa sa mga. Pero, yun nga lang, magpasalamat kita sa tulad-tanan na naara Jesus sa ato ang life, kay siya ato ang Savior sa tanan. Next! There are many things that I am grateful in the year 2023. First of all, there are many prayers that have been answered by God. And all I can say is He is always faithful, and then God sends people so that I can draw closer to God. First, I want to thank the church, Mafia Joy, for always communicating with me, you know. I have many things to do, pero message si mom, more, ba? And thank you, mom. Thank you for always pushing me through to greater purpose of the God. And then, Mom Rose, mom, um, ano ka, ma'am? Ako, ma'am, ulawal ko. Feeling ko so confident, like that. Pero, I'm very, ulawal ko. I don't like to see myself na ako may pangunaman na gusto ko nga, naari ko ba? Pero I'm so thankful kay Ma'am Aros because yeah, we awaken. So, awaken ko yan sa completed purpose. Because that time I have 4 commitments in the youth camp. Pero I choose there to stay there na thank ko God, yan ang nalilin. I met the students na nag-belong sa kuwas. Si Paing, si Rafael, yung manghod. I don't know anong imo din siya, ma'am. Ihatag siya sa ang number niya, ma'am. Ano, imo niya ang Facebook account. Nari siya yung purpose si God. Like, kaya nakarealize ko ba na, kaya I can also share more about God na bihira ko mahadlok, tumunta sa kahadlok. And then, thank you so much. Muna ako niya pasalamatan sa Pastor Mitch and si Ma'am Mel sa tanan diri na nagsimba sa kasa kasundahan niya ako katuan ako I'm so grateful na ako mga purpose is for God's glory. Thank you God. And parang ako looking forward sa 2004 is karang maging maligpon jud ko karang dali ra mo go sa hay mga goal karang na-disappoint pero I pray na sa 2004 natagan ko strength ni God to stand firm for Him. To God be the glory. Thank you guys for saying salamat po sa panahon ko sa Taiwan. Yay! You guys are Manila. How many years are you in Manila kayo? 6 years. Hindi ko lang. um, para sa ako guys, dili siya nga memorable year pan sa uban. Ano year is naigi ko ang Ginoo but faithful rami nga. Kato nga tao is before siya nawala, gidala mi niya sa tiilan sa Ginoo. Although wala kami ka-expect na dito ra siya taman, but sa iya lang na lang po yung kamaayo sa mga wala mi niya gipasagdan pod nga mabilong ni sa uban ng mga kabataan nga magpakalipay ra sa gawas nami sa pilan sa Ginoo pod dayon ako ra nga desire karon nga 2024 is that amo ang goal this year dili na namo dala ba dun sa 2024 na karon nga to sunod nga to is amo ang pamilya is ang pamilya is kana much stronger na gani bahalag kulang dayon ako ara pag ginapray nga
sunod ng mga tuig nga ako na lang inahan ang pagpabilin is tagaan ako sa utas nga pasensya sa Ginoo kay dili na lingkod nga kuan ikaw lang magdala sa tibuok nimong pamilyaan. Kuan ra is tani ug unsa mo ang mga problema nga naagyan na jud unta wala na ta dili na ta na madala sa sunod nga tuig. Thank you. Next. edad na 63 na kahit ko mga mahal sa akong kinabuhi nga wow na sa Ginoo. Wow. Ako magulang hingalo na ako mo siya na siya sa gospel ka decision ko nawag sa kumala gani gali na ako pasalamat ko sa Ginoo nga na-apply pa na ako siya buhi na nakashare ko sa gospel niya na Amen. naman ako siya sa gospel niya kung ihalog maayo niya na ilang ko siya. Praise the Lord. Ya kalau ko katong November na kami ating bulan, akong tatay, akong ugangan, nanawag, makuti, ginata, kuya, si tatay, dili na mukhaon. Kaya akong gikagulaan niya, sige, hindi lang mulakaw, nag-impos dahil siya sa iyang gamit, kaya mulakaw siya ang nakagawa, Mercury, ya, pagkaibalo ni Jinjin, na mauna niyang rolo sa takuban, yan ang sagat yung pagkao, pamasahin. Ya, kung mahirap po, yung biling kami magkita ni tatay, umamatay siya. May mga kay sa tingin nga mauban ni Papa. Kaya na may pulis, nakaabot dahil din ang gabi niya, alas 9. Ako dahil siya na siya sa gospel ng Lord. Mamatay ni siya kinunga, wala'y kaluwasan ni mo. Sakit sa ako, kasing-kasing na ako ugangan, hindi makaangkot ng kaluwasan. Yes. Kaya ako ginapri kanunay, ang mahal na ko sa kong ginabuhi niya. Mahalin din siya ang kaluwasan niya. Dinig na rin ako na ako ng kaluwasan niya sila wala niya. Na ako sa ilang akubangan sa panahon sa ilang kamatayan. Huwag sakit tayo sa akong kinabuhi. Una, ako gisilang sila kay sa gospel sa kaluwasan sa akong kalakon. Kung sa kayo yung akong kaluwasan, hindi pang tanan nakasasala. Ako na-introduce na niya sa Kristo, mga hindi magkakamatay sa Kristo. Kung si tatay, yung ginawang si Kristo na yung magluluwa. Oh. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Wala din ba kung ako kinabuhi kapag ang sitwado niya. Dato pa ko sa kukugangan na inahan niya sitwasyon niya. Nakonsensya ko po nga, ako siya kakubangan na nakingali. Na masalamat ko sa Ginoo. Sa akong pagkagustuhan na nakashare ko sa gospel. Amen. Sila nakingali, wala tayong mapapiyas na ako. Amen. Next. Kapatay time, gamay na lang. Grab, kasi magbahay. Oh. Good morning. Morning. One thing that I'm most thankful for this 2023 sa Ginoo is ang peace na inihatag sa akong heart. I'm a very worrisome person with before ko na-save and after ko na-save, bagay po ng worry sa akong heart. May it be sa future, sa married life sa akong bana, sa family na ako, kaya akong family, hindi pa din sila safe. So, wala ko kanang saka thankful ko sa Ginoo kay even though dala kong gagayan this year sa akong health, sa mga marriage, sa mga family, ang peace na Ginoo nagpabiling sa akong kasing-kasing. And one thing na ako ang desire to pursue this 2024 is nga akong ma-share ang gospel sa akong family. Mo ba na yung pinaka-burden sa akong heart. Amen. Amazing. Every day,
Kita ka sa pamilya sa dawis. Para makonsensya ko. Konsensya ko kay unang parang selfish ko ba na konsensya ko sila wala. So, parang siya ako design sa dito. Amen. Tagaan ko yung mic. No escaping. Tagaan ko yung mic. So, good morning everyone. Gusto ko tayo, kung ako nabas ng butang, no? Dagad ngayon. Grabe siya naging buwan sa ginawa sa mga mga nag-asawa for this year. So, yeah. Siguro, kung ako sa kabutang, nandun ako consider. So, kailangan mo sa kabutang, siguro may pinaka dyan itatak siguro this year, I would say. I agree with my wife. Peace, good. Mm. Yeah, taxi, Okay. Young health. Or namin sa point na baka, we thought, tubagot sa ginawang pag-ampo, mga somewhat aside to favor, especially nga na siya ay thyroid problem, and then, kasi siya take o tambal, pray may nga maayo, and then, nabot ang time na check up na, tayo check up. Ang result kay, kana, for operation ko niya ako, na-remove yung thyroid. So, kaya nga mga, yes sir, matagal ni Lord ka ano na wala may, answer nagyapan sa Ginoo, I don't know sa iyang plan, but one thing I'm gonna learn is ang peace. Kaya bisa raw, di ba, imagine, upirahan ka kung ano yung mga tyrants. I don't know sa iyong debate, but nakita na ko sa iyang na malipayan mo ako sa answer sa Ginoo, na mahal nag-remove yung tyrant. Sooner or later naman, dili naman siya yung karon dayon, pero part na siya sa iyang life na wow, nag-dem thyroid. So, kita na ko baka, Lord, ano, mga gibuhat ng mga utang, pero ang peace nga gikan nimo is lisod kay bulungan. Wala dyan lain. Wala lain utang siguro sa kalibutan, dili ang sakyanan, dili ang kwarta, dili ang trabaho nito kayo. The peace that you will get or you receive from God, nakakadali sa kalibutan, that's something na incomparable, dili mo makumpara. Dahil mga tao, sila gwarta, happy kayo sila, pero walay kalinaw. So, for us, dili na kinahanglan magdago ay utang, but one thing that I'm really thankful this year is na itagaan ng peace sa Ginoo, isa mga sa kabukat sa mga problema, halos kagiba ko na kaya sa ministry, sa health, but ang peace na gihatag sa Ginoo, nag-push kinahanglan dahil sa pag-serve sa iya. And then, 2024, one thing that ako i-pursue aside sa health ko, pero related na po siya. If you can help me or help us pray about this as well, hopefully by 2024, God will open opportunities for us that we can settle down, get a regular day job. But, karon good, support sa ministry, sa music team, ang mga mga kabigi. So, every Saturday, wala siya tulog because we need to few hours tulog na dali and then practice na po. Biyahe na po ng church. So, para sa kuwang saya, it's not healthy ba, or routine. But we don't want to, stop there and really natin serve sa Ginoo because ito na naman. Ako na pray na God will open an opportunity that next year we'll be able to, land a day job that at least really na kayo affected. For example, have enough friends and then go back to our desire to really help the ministry, especially sa music team and sa multimedia. Help the church, help the GP community in sa Mayon. As that's our desire to really help this church grow and be able to, gamitin yung sige para ma-share our gospel sa Mayon. Amen, amen. Okay, one more. Then I will take over. One more. Grab the microphone. One more. Sige. Ayaw pugi ang imuhang kwad. Imong kaya kasing-kasing diya nga ga buto-buto. Sige. Give you a chance. One more. Oh, okay.
Hello. Okay, may buntag ka ng tanan, no? May buntag. Yes, please. Sa mga hanggang ko isang sa tanang akong instrumento, kadasig. So, nating mga bootcamp, successful tayo, no? Kami pag-uban, wala ko pa-share ito kay dagtoy naman ko, bro, nakatog ko sa inyong mga testimony. As pastor, ano wala ko na-share, pahipi ang paskip. Pero, ito lang po ha. Wow. Kada kayo yung mga testimony, at sa tagsanin na yung mga pagpinggan sa kinabuhi. Pero, tanaw ko sa kagabi, nagbubuhat ng pastor. Pastor, usa ka wala ko na madamha na ako mabilog ko ni Rukwel. Kaya na kay Kingston. Ang primero, o sign nila sa Ginoo sa tuwang na may doon ko siya. Ako, usap na bisyoso na tao. Pero dili ko yung bisyoso na. Binitado na ako mga ang ginawa ko. Kasalanan ko sa mga binitado. Dili yung mga kasalanan na basta na-share na. Ang primero magod na ako kasulti sa inyo, si Ma'am Pilido, si Pastor, nangita sila ako. Tigdan ako primero na dito pa sa panalangin. Wala ko ang salat ko. Ako na nalambig siya, trabaho ang asawa, wala ko ang dolado. Wala ko ang sayad na mag-etis magdanan na ang Ginoo. Bisan ako no pangayo, pero ang Ginoo ang amot. Na nangita sa bagay nga ako mayroon. Amen. At si Pastor, dagdagan mo ang tulungan Pastor, di ako sa bagay. Ngayon ko ang ito, invite kasi Ginoo. Mo tinatando mo kung kasing-kasing. So nga ako, sagot ay di mo na ito akong ipagkita sa pamilya. At na nagsugod ako simba. Simba, saya maka-absent ko kay kabiligan para ako pastor ako kay ako po masakit lang na mag-ihaw ko kapoy ako ng class pero kabalo na ako na duty man so minsan ko nga na ako kada gabi ang pupukog sa kasasana ko ang pupukog sa kay mga buhat na bilibika imo sa Ginoo so ako ko pagkakas ng kinabuhi na ang Ginoo ang dabugaw nimo ikaw rin difference. So sa mounting po ko sa 2023, pero 2024 mag-abis na ko na wishes na ko sa Ginoo. Pagpadayon ko ang sa hangtod kung pinabuhi ko sa pamilya o ako na sayo kung sa mga blessings na kumadawan ko tumala sa imong ipakita na may buhat o kinang may buhat kung mas nabi pa nga nagkamot sa Ginoo Ginoo ni balong help man ko primero ato mo ng mga tao pagpapatayon ka sa pamilya so ang Ginoo na ano na kantam na sa balantaw na sa mo diba Ginoo dihong tao pinapalata na diba ang ang Ginoo dili ito magsalita sa bulingon mag-usap kung bulingon kung wala na ito daw sa Ginoo diba yung pastor ang pagtawad sa Ginoo mo ibahatag mo kabihanan sa imong kalipatagan kalabdagan aron ang kayo ka kung saan ka kaasa ka magsugod kung saan ka kung saan ka pumagi na angay magsugdan ang kalinaw o ang paghataw kalabdanan sa atong kalipatagan ay makahatag ka na ito iya sa atong mga buhay. Salamat kay Pastor. Thank you, Pastor. Amen. To God be the glory. For great things He has done. Okay. Og atong iapon ang mga panalangin nga atong nadawat karon nga tuig dili gyud nato maihap sa atong mga tudlo. And this day will never be enough. Okay? If we count His blessings. But it's good to count His blessings. Okay? Bisan dili man nato maihap, ato lang gyud himuon lang gihapon paningkamutan nato sa pag-recall sa unsa iyang mga gipanghimo because kining mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa tuwa mo sila'y gamiton niya sa pagdasig kanato
na kita magapadayon sa atong pagkinabuhi Kristohanon tungod kay ang pagkinabuhi Kristohanon dili siya actually basta-basta. Dili siya lalim. Okay? The moment you doubt on si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, wala ni promise ang Ginoo that your life is going to be easy. Okay? Ato nang timanan ha, kay basing uban nga bago ra nakadawat dia excited kayo ah. So, basing pare sa youth camp ba nga, dula-dula, kaon-kaon, banding-banding, dili na siya always ana. Daghan kita mga maagian nga mga rough roads. Pero unsay promise sa Ginoo, ningon ang Ginoo nga I will never leave you nor forsake you. I will always be there for you. Dili siya sayon. Pero tabangan ti ka nga makaabot ka sa unahan. Right? So, sa mga wala naka-share, i-text na lang. Just kidding. Anyway, daghan kayo ito pang pasalamatan. And when we are going to thank God sa iyang mga gipagbuhat sa ato, dili pud pasabot ana nga mingon ta, Lord, thank you sa imong gibuhat, okay na ko ato. Right? But as we are thankful sa Ginoo, we have also to desire for more. Kanang gitawag nato nga holy dissatisfaction ba? Nga ganahan ta nga maka-experience pa og more nga mga working more pa nga pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ta mo settle sa middle ground or mediocrity nga pagkinabuhi Kristohanon. Na kontento ra ta sa unsay atong na-experience karon nga tuig or ang uban mingon na lang po sila nga well, I cannot be like somebody nga gigamit gyud sa Ginoo nga ingka nga naagi diri sa taas, okay ra ko diri. Don't also settle for less. God wants us to continue to attempt great things for Him. Kaya ang desire sa patagusa ka nato is dalagko nga butang. Kaya atong Dios nako. Okay? And in order for the world to see unsa kadako ang Ginoo, kinahanglan nga mo tinuha ta og mga dalagko nga butang. Unsay promise sa Ginoo sa tuwa ni man siya, tawgar ako, call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things which we do not know. So akong encouragement, challenge sa inyo karon is that hapit naman ta mo cross o bagong tuig sa unsay gibuhat sa Ginoo karon nga tuig. In fact, I believe as we enter this year also 2023 full of uncertainties siya nga tuig. But as we trusted God, nakalahutay na. Alright? So akong challenge sa inyo padayon is that karon nga bagong tuig, keep on trusting Him. Keep on trusting Him because ang desire sa Ginoo sa matag usa ka mga Kristohanon is musalig yun sa iya ha. Dili sa ilang kaugalingon, ilang mga resources, sa ilang kapasidad, unsa pa na ang ato ang mga gisaligan nga uban, kundi sa iya harag yun. Because God is saying sa iya nga pulong that the just shall live by faith. Magkinabuhi kita sa pagsalig. And when we say pagsalig sa Ginoo, it means we are to take God at His word. Unsa iyang gi-promise iya nga pulong, ato gyud dipindihan. Musalig ta. If God says, do this, because I will be with you, bisag unsa siya kalisod, salig ra gyud, and you will never go wrong. Okay? So keep on trusting God. And I hope this coming year, we will declare once again sa Ginoo, Lord, I lift my hands to believe in you again. Okay? And this coming year, I will trust you even more. Kung karon nga tuig, napakyas ko sa ubang mga areas kong kinabuhi nga wala ko nisalig nimo, maybe sa akong finances, maybe sa akong pag-eskwela, sa akong pagtrabaho, sa akong relationships, sa akong health. Lord, this coming year, I will trust you in these areas. Right? And let me tell you this, greater things are going to be unfolded. Greater things are yet to come in and through your life. Right? Pero unsaon man nato pag develop anang ginatawag na tinud-anay nga pagsalig sa Ginoo. Okay? That's why karon nga buntag I'm gonna show you just quickly couple of verses. This is part of the challenge before we will depart from this place. Og mag sa ulog o bagong tuig kauban sa tong pamilya. Right? I want us to learn from Apostle Paul. Si Apostle Paul, kung atong tanaw niyang kinabuhi, grabe kay siyang mga naagian. Dili basta-basta. Pero is considered as the greatest Christian who ever lived. Why? Because he trusted God sa iyang kinabuhi. In fact, common nga verse niyang
ako mga words nga gingon is makita na to sa Philippians 4:30, no? Ningon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Walay mga butang or iya sa iyang kinabuhi nga makaingon siya, dili na ako makaya. Because God is in me. God has given him the Holy Spirit, who is also living in every one of us, and he is there to enable us to live the Christian life, to empower us for Christian living, to empower us to do great and mighty things sa pag-serve sa iyaha, sa pag-resist sa mga temptations, sa pag-overcome sa mga trials and testing sa kinabuhi. Naag yun ang Ginoo. Naag yun na ang iyahang presensya. Right? Another thing is si Apostle Paul, taliwala sa iyang mga achievements, kay wala man siya nagpadala sa mga pagsulay, sa mga challenging kinabuhi, naka-achieve siya og mga di basta-basta nga mga achievements sa iyang kinabuhi. Why? Because he never settled for less or even wala siya nagpabilin nga as a mediocre Christian. He never even compared himself to other Christians, but he compared himself to Jesus. Para sa iyang standard si Jesus. And because si Jesus iyang standard is para niya, kung sa man akong na-achieve, I want more. I want more. So I'm gonna give you this verse, this passage nga ingon sa Philippians chapter 3 verse 12, ingon siya, not that I have already obtained this or I'm already perfect. Kaya in terms sa human standard, by human standard, si Apostle Paul is makikita na agad dire. Layo ra kaya ubang mga Kristohanon. Right? Pero para niya, it's still not enough. I don't consider myself na naan ako diri. I don't consider myself as a spiritual giant. I don't consider myself as better than you. Because my standard is Jesus Christ. I want to be like Him. Right? And that's why I want to press on. Mo na yung ikuan. Mo na nga message po ang akong ihatag sa inyo. Ano mo siya? But I press on to make it my own. Because Christ Jesus has made me His own. I want to press on. I want to move forward. Sa mga young people, bago ra mo naka-experience of working sa Ginoo, don't settle there. Press on. So, ang Ginoo, Lord, nindot kaya ako experience sa youth camp. And may tag dili siya mapalong. Nayuban ni siya gani ato nga, may tag dili na ta mo pauli. Sige na taging ani, right? I think it's Joshua, okay? Was there. And I was so blessed pagka dumugnaw ko kay Joshua. Praise God, by the way. Welcome Joshua. First time niya karon diri. Right? He was just pwede dili na tamuli because grabe man ko ang experience sa Ginoo ba. Amo kayon ka, ninduta kayo no. Nindot kitsira tagpuyog. Nindot ra kayo ang kanang ang joy man God, ang kalipay na to, ang kalinaw, ang experience na to nga nasa presensya sa Ginoo. Nindot man God actually. Dili ka kumpara ang mga ma-offer sa kalibutan ng mga kasadya, mga ujaka, dili siya ma-compare ang joy nato dahil sa Ginoo. And we want to stay there. Alright? Pero, may moral naman ang siya na short-lived if we are not going to do something to feed that excitement, feed that joy. Okay? So that's why we have to do more or we have to really seek for more. Sama sa kay Paul. Press on. I'm gonna challenge everyone today. Sa mga young people, press on. Karon nga kaming nga year, i-cry us sa Ginoo, Lord, ganahan ko og more pa. And let me tell you this, the good news is God has a lot in store for you. Dagan pa, siguro ang inyong experience sa iya is naapa sa less than 10%. And imagine that? So napay 90+% ngayang gi-prepare, gi-reserve para sa inyo Pero you will forfeit it if you will not continue to stay on the path that He wants you to take. Kung mo-deviate mo, kung mulikay mo, di mo musunod sa radar, as you fly high, you will go astray and you will miss the best na gi-prepare sa Ginoo para sa inyo Right? Not only sa mga young people, even sa mga adults na address, sa mga parents, naamoy mga na-experience po nga mga nindot kay nga gipamuhat sa Ginoo karon nga tuig. Ingna ang Ginoo, Lord, I want more. Okay? Ayaw kontento lang, igo lang mo basta kay makasimba, makabasa sa Bible, makapray. You know what? There are still more to Christianity, to Christian life than those things. Okay? So, this is an exciting journey. Padayon ta.
So si Paul, mo niyang gingon, I press on to make it my own. Press on. Don't forget those words. Press on. And, gingon siya, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do. Okay? There's the secret. Not many things, but just one thing. Okay? Di mo ma-confuse ani. Para sa kay Paul, para siya makaabot sa unsay gi-prepare sa Ginoo sa iya sa unahan, mao ra gyud niyang gibuhat. One thing I do, forgetting what lies behind. Okay? It's good to thank God to remember sa iyang gibuhat last or this years in the past. Pero ang punto ni Paul is that dili ta mo dwell diha. Don't dwell there. Unsa man ang na-experience nato sa past, tingali we'll say positive. Successes. Victories. Nindot kayo mga butang. Pero niingon si Paul, don't dwell there. O kung po ang mensahe sa Ginoo sa tuwa, ayaw stay diha. Ayaw nagmuni-muni, sige na kag, you are just reminiscing, meditating sa duta kayo to akong experience ay sa niaging bulan. Maura ang imuhang sige ginahinuktokan. Don't dwell there. Not only maybe successes, but also perhaps failures. Failures are not meant to hold us back para nga magpadayon ta. Sa tinud-anay lang, dagan kayo mga tao actually ang wala ka move forward, wala ka get over sa ilahang mga kapakyasan. Okay, nag-dwell sila, that's why na-miss nila ang unsa pa unta ang gi-prepare sa Ginoo para nila. Don't dwell in your failures. Normal na siya. Kita nga mga tao, we are not perfect. We tend to fail. Fail yun ta. But ang failure is not a person. You are not a failure. Don't believe when someone tells you, you are a failure. Or maybe Satan will tell you, you are a failure. Wala na kay mabuhat na maayo. Dili na ka pwede magamit sa Ginoo. Kay failure ka. No, failure is not a person. It is an event. And an event is necessary sa atong kinabuhi to bring us to where God wants us to be. It is just part of the process. We will never become successful if we will never fail. Let me tell you that. Okay? Daghan nga mga tao nga na-successful silang kinabuhi, na nakaagi og countless failures. Thomas Alva Edison, before he invented the light bulb, daghan kay siya ng mga failures, thousands. I believe Elon Musk, before siya nahimong, a famous nga person, being the person behind sa kaning electric cars, Tesla, SpaceX, the Starlink. Okay? Daghan kay na siya nagian nga mga failures. Let me tell you this, Steve Jobs, the one who invented Apple gadgets. Siya, daghan kay na siya naagian nga mga failures. So, tell yourself that I am not a failure. Failure is an event. And failure is necessary for me to become successful. Don't dwell there. Kung na-fail ka karang tuig, perhaps God is using or allowing it for you to reach the victory, to experience the victory, the success kayang i-prepare mo sa unahan. Right? So not only failure, okay, not only ang mga successes na kinalan or that we have to let go, na dili ta mo dwell, but also at the same time ang sin. Sin, kanang pinaka-culprit para dili gyud nato ma-achieve unsay i-prepare sa Ginoo sa atoa. Because ang sala, mauna siya ang weigh us down. Okay, sa atong na-learn sa Hebrews chapter 12, unsa ganyan let us lay aside every weight that so easily entangles us. Okay? And what is that weight that so easily entangles us? Sin. Okay? Ayaw na sila tugti nga mo'y mupul nimo. Once makasalata, and again, let me tell you this, Christians, dili pasabot nga same na ta, perfect na ta. Makasalata gyapon. Pero once makasalata, don't dwell there. Confess right away. Make right with God. Because promise niya, ningon siya, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins. Bangon, padayon. Mapandol ta kay makasalata, bangon, padayon. Because our race in this world will never end until we'll get to heaven. Okay?
Naatay lumba. Though it's not a competition, everyone is running is on his own track, but guaranteed, we will finish the race. Well, as long as we stay on the right track, kung dili natin tugutan ang mga nakapabugat sa ato ang kinabuhi. Ilabi na gyud ang sala. Right? So, kung sa gingon ni Paul, don't dwell the past, forget what lies behind and straining forward to what lies ahead. Kung sa'y pasabot, ana. Okay? Yes? Don't dwell in the past, but at the same time, fixing our eyes sa unahan. O kung saan ang nasa unahan, ang goal. Okay. Daghan kayo, mga nagasulsol, nagasinggit, nagapanguhit, nagapang-distract sa ato. Ayaw ra gyud mo padisturbo. Padayon na gyud. Fix your eyes there. Bisan man siguro hinay ang imong paglakaw. Nay uban paspas kayo. Nay ubang mga Christians nga paspas jud kayo ilang pagtubo. Napoy hinay. Okay lang, basta kay galahutay. We will all arrive there. Kaysa nag-stall. Mga Christians nga mga ma-stall, kanang wala joy movement, you are vulnerable to destruction. Eventually, you will fall, di ba? Like sa airplane, destroyed you ka. So, don't be idle. Baka nang wag kay himon para sa Ginoo or pag-cultivate nimo sa imong relationship sa Ginoo. Okay? Press on. Forget things behind. Sin, successes, failures. But press on toward what lies ahead. And what is the goal? Muna ako i-challenge sa inyo karon. Opo niya nga ko ang challenge akong galingon, lungan ta. Okay? Bisan siguro makaingon mo si pastor, nauna lang, gamay. Or maybe nakita ninyo kay na ako sa posisyon na ako lead sa simbahan. But let me tell you this, sa tubangan sa Ginoo, we are all running the same race, which we are to reach that goal. Ang iyang iset sa to. Saan ang goal? Tingon si Paul, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Unsa na siya nga goal? Okay? Ako ning i-establish sa inyong tagsa-tagsa, kasing-kasing, hinumduman ninyo ni, ayaw dyan ninyo kalimti as we cross next year, imanin ninyo na atay goal. Okay? Tapos nang gingon kaganin na a while ago, desire sa Ginoo sa tuwa is to trust Him in everything, in all aspects of our lives. But it is impossible for us to trust God if we are not going to pursue this goal sa ato ang kinabuhi. Right? Unsa na siya nga goal? Unsa man nga goal? Walay lain ang goal sa Christian life nga ato ang ginatinguha nga maabot ta diha o para kay Paul para niya the reason why I still consider myself as nobody, I have not yet achieved it because that goal is Christ likeness, to become like Jesus. Okay? To become like Jesus. Why? Mo niyang gingon in another verse, another book niyang gisulat sa Romans chapter 8 verse 29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Ang ato ang goal, don't forget this, ayaw kalimti, ang atong goal sa atong Kristohanon nga kinabuhi is may sama kita ni Ginoong Hesukristo. Be it in words, be it in our thoughts, and be it in our actions, that people will no longer see us, but they will see Christ in us. Makita man siguro sa gihapon ang parts atong pagkatao, but not more of us, but more on Jesus Christ. As we grow sa atong Christian life, we will be conformed into the image of Jesus Christ. Okay? So, kumusta man ang imuhang tuig karon kining 2023? Makaingon ba kasi mo ko galingon nga I am growing sa ako ang relationship sa Ginoo. Ingon ka, not so much. Well, sa ako nang gingon, press on. Press on. Move forward. Kaya mo nang desire sa Ginoo sa ito, mahimot ang sama niya.
Sa mga nagagrow na po diha, ayaw ra po magkakontento nga naamoy sort of development, ingon mo, at least naanay gamay, alright? 1 inch every month, 2 months, 2 inches. Third month, 3 inches. Oh, Oscar ruler na sa katuig, 12 inches. Oh, taas-taas na imong imong pag-forward ya sa Ginoo. Right. Pero again, sa gingon ni Paul, don't dwell there. Padayon kay layo pag yung taglatason. Let me tell you this. So how can we be able to be conformed to the image of His Son? Na ako ihatag ninyo na principle, and then we will be done. Right? Nato dire. So may principle ani. Sige lang, before ni na ako yatag sa inyo unsa ka ha, ang atong himuon para ta mahisama ni Kristo. Think of any relationship that you have that you desire to develop. Unsa may pinaka-elements? Okay? Nara ko yatag ninyo, usaday taga-tamog steps. Right? Spend time with that person. Ang banag asawa, makatestify ko din na. Kaya bisan pag puyo mo sa usa ka balay, if you are not spending time together, your relationship will never grow. Okay? Kita diri sa church, bisag kada Sunday kita nay ta, dili ta inga naka-close kung dili ta mag-spend time together. Alright? So, one principle, spend time with God. But how? In order for us to be conformed. Kay may mag-spend time with God, ang resulta ana, masuod yun nimo siya. Okay? So, spend time with God so that you can be closer with Him. Close na ba ka sa Ginoo? Be honest sa imong evaluation. Kung may kagsuod nimo ang Ginoo, that means, how can you know that you suod kay nimo ang Ginoo? That God, you are so close to God. That means you enjoy His presence. You enjoy His presence. You can't help sa imong kaugalingon but spend time reading His Word. Spend time in communing with Him. Spend time listening to Him and obeying Him sa imong kinabuhi. We're gonna explain that a little, ato na expound a little bit further later. Pero don't forget that principle. Spend time with God next year. Maybe, karong nga tuig, kung ato i-recall, kapila ra ka naka-spend time sa Ginoo. Maybe most of the time you spend time in your gadget. Maybe most of the time this year you spend time in television. Watching movies, reading novels, going with your friends, with your barkadas. That's why dry kayo ang imong relationship sa Ginoo. Okay? Ganan bata nga ma-enjoy na to ang presensya sa Ginoo next year. Ako encouragement sa inyo, spend time with Him. And am I gonna give you this? Unsa ni siya? Basahin ninyo. Kusga. Madahan, di mo kabasa. Go! Unsa man na? Wow, today! Today! December 31, 2023. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I don't want to spiritualize this, pero tagaan ta mo principle from this date na dili nyo malimtan. Okay? Right. Unsa na siya? Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nagbalik-balik siya. Mao ni ang mga principles na akong ihatag sa inyo, ha? Mao po ni ang gusto sa Ginoo sa ato, okay? Kung napakyas man ta this year, God wants you to get back to the process. 1, 2, 3. Nakaagi mo ani sa una, na-fail mo, God wants you to do it again. Get back. God is a God of many chances. He wants you to go through the steps again. 1, 2, 3. Okay. Now, sa mga okay na ang ilahang walk diya sa Ginoo. Maybe nakahuman na sila og 3 steps. God wants you to go through another steps higher. Again, 1, 2, 3. Okay? Now, to stay close to God,
to stay close to God so that we can be conformed to the image of His Son. Kaya moro gyud ang sikreto. Draw ta close sa Ginoo para ta ma-conform sa iyang image. First step, number 1, talk to Him. Okay? Talk to Him. Ang atong Ginoo ganahan makadungog nato. Honestly, unsa ang naa sa atong kasing-kasing. So when we say talk to God, that means prayer. But prayer is not a statement nga ato ang gi-memorize o automatic nga push button gawas lang sa atong baba. Kinasing-kasing, honest nga pag-express unsa ang ato ang situation. Unsa temperature sa atong kasing-kasing, unsa ang gi-desire nato sa atong kasing-kasing. Talk to Him in prayer. Okay? Ampo sa Ginoo. Okay? Sa mga kulang pa niya og pag-ampo, pray more. Talk to Him. Now, it's important to become prayerful. But it is out of balance if we only pray to God, He is only listening always ato without Him talking to us. So let Him also talk to us. Okay? Kay bisan pag prayerful ka, sige kag ampo, ug wala ka napaminaw sa iya, God will also tell you, can you stop? It's my turn. Can I also talk to you? Okay? Because I have also a lot of things for you. Kalagmitan sa ato ang pag-ampo, mangayo ta niya. Pero naay mga ginapangayo nato sa Ginoo nga naa siya certain conditions nga iyang i-answer, but kinahanglan makahibalo ta. That's why we need to listen to Him as well. So, and the way for us to listen to God is through His Word. Libre na ang Bible. Ayaw paabugin ninyo. Basahan ninyo. Don't come to church empty. Fill your minds and your hearts with His Word. Every day is our daily bread. And every day, God has something new para sa usag-usa na to. So, basa ang iyang pulong. Because God has a lot of promises, ang ganahan niya i-claim na to. God has a lot of warnings, ang ganahan siya i-avoid na to para dili ka ma-distract sa ato ang pagpurso sa atong tingwa sa kinabuhi. God has a lot of do's and don'ts. It's for our own good. Para sa ato ang kaayuhan. Promises, commands, warnings, tagan kayo siya. Naalang makita sa iya nga pulong. Okay? Don't live an unbalanced life. Daghan ng mga Christians nga very prayerful kuno, but they are not reader of God's Word. Daghan po ng mga Christians nga reader of God's Word, but they're not prayerful. You will never soar high because an airplane has 2 wings. And in order for the airplane to soar high, even birds, it must have 2 wings. They should be balanced. Word and prayer. Okay? Word and prayer. And that is, kung i-sum up na to na into one statement, that's what we call communication. Communication is number 1 element para mo-grow ta sa ato ang relationship. Tanan na to ang mga relationships. Boy-girl relationship, sa marriage, sa friends, mga siblings, parents, of children, communication. E bisan pag naarata sige sa balay, puyo, kung wala tag istoryanay, dili gyud ta mo-grow sa atong relationship. Pakatestify mo mga anak, di ba? Inyong mga ginikanan, sige trabaho, talag sa magkita mo, kadiyot ra kayo, ikaw ra may allowance, dili mo musta nimo, dili kayo may nga nakasud sa imong ginikanan. Ay, bisan kung sa pakadato mo, imong ginikanan, dako kayo, grabe kayo kwarta, sige hatagin ko allowance, pero never spending time with you. Kana nga pamilya, dysfunctional na, dili na siya healthy. Okay? So, communication, it's a twofold na process. Talking, it's a two-way process ng communication. Ang usa naga-istorya, ang usa naminaw, then pagkauman sa usa nga istorya, ang usa na pag-istorya. So, we are to commune with God. Talk to God in prayer and listen to Him through His Word. Another way of listening to God is through attending church services because ginawali ang pulong sa Ginoo sa church. So, don't miss every Sunday. Kay kining matag-adlaw Domingo magagather ta, ginapakaon ta sa pulong sa Ginoo para ta motubo. Okay?
para ta mag-grow sa atong relationship with God. And then lastly, 1, 2, 3, the third process, and is not just talk to God in prayer and then listen to God as He speaks to you, but at the same time, atong i-pursue na ma-obey nato ang iyahang mga words. Nagisulti sa tuwa. Every Sunday, makadungog ta og wali. Mubasa sa Bible, makadungog ta sa tingog sa Ginoo gasulti sa tuwa. Unsa may atong attitude? Ang atong attitude dapat yes Lord. Lord man nagway nato ang Ginoo. So kay Lord siya, master siya, dapat siya ang matuman. Okay? Amen ka Lord? No. Dili siya nimo Lord. Okay? So, in order for us to grow in our relationship with God, draw ta closer to Him. Of course, una sa tanan na ata dapat desire yung kasing-kasing ng sa iya. And the way to have that desire to grow closer to God, atong isalikway ang mga sagbot sa itong kinabuhi. Para natay appetite to spend time with God. So, in order for us to draw closer sa Ginoo, grow ta sa iya, spend time with Him. And number one process, talk to Him in prayer. Basic kayo niya. Basic niya. Talk to Him in prayer. Be prayerful next year. And be a good student of His Word. Read His Word. Meditate His Word. Okay? Memorize His Word. And then lastly, we have to obey His Word. Okay? Kaya ang parents, ay balo mo ani, ang prinsipyo kita sa Ginoo ginikanan para makita na to ang prinsipyo, makuha na tong principle ba sa atong relationship between us and God. Ang atong parents mas soften na ilang heart sa tuwa ug ma-feel na to ang ilahang pagpalangga sa tuwa, mas masuot sa atong ginikanan kung naa sila isugo nato, tumano na to sila. Okay? Dili kay sige ra tag pangayong allowance. Pero kung ingnon ta sa atong ginikanan pangugas og plato, panilig dong, kunyara ma. Kabalo ba mo? Kung saan na ang ma-develop sa ginikanan, bali sila anak. Sobra kayo mga allowance. Mayra kay mamarayig. Pero panahon nga, ang ginikanan na kinahanglan, sugoon, kahit ang ulo. Dili mo magkasusi yung ginikanan. Okay? So, but if you will listen to your parents, yes ma, yes pa. Okay? Ang inyong ginikanan, magmaya ang ilang kasing-kasing. And the more their love will grow towards sa inyo, ha? Ang atong Ginoo, dili man mausap iyang pagigugma sa ato, ha? Pero, ang expression sa iyang love will be felt in a real way kung kita mag-obey sa iya. And by the way, the more we obey Him, the more He will tell us more what to do. Kay kini nga bata, sige gatuman, kini mo akong sige sugon. Okay? Kaya baluba mo nga mga ang obedient ng mga Christians, ang matinumanon, mas nagkadagan ang ilang responsibilities. Kaya nga naman, tagaan naman sila sa ginuugdugang ng mga responsibilities, kaya naman, matinumanon man. Katong mga gahig ulo ng mga Kristohanon nga, bisag, dong, pwede, tabangin mi sa pagpaglimpyo sa worship hall or arrange sa chairs, magulbol. Bisag kayo, sugoon. Next time, di natin ikaw sugoon. Ang Ginoo, next time, di na po katagag responsibility. Kaya nga naman, di man ka mutuman. Right? Take note of this. Ang mga walay responsibilities, dili niya, okay, don't take it, kamo rin na kay balo. Kung ikaw karon, wala pa kay responsibility, tingali, wala pa ka nakapakita sa imuhang, willingness nga magpagamit sa Ginoo. Right? Hopefully next year, kung na yung opportunity hatag ang sa imo, may mga yes, Lord. Og magsunod-sunod na unya na. Because He who is faithful in few things, God will entrust him with bigger things. Take note of that. Okay, sa mga hinahinay na diri nga ni Barog, padayon mo. Kay next year, basig pasubra ba ang ihatag na responsibility sa inyo. Okay? I want more. Si Pastor Mitch want to see more for you.
nga magamit mo sa Ginoo. Pero mas grabe na ang Ginoo. Ang Ginoo mas excited siya na makita, ma-encourage magani ko nga pastor ko, how much more na ang Ginoo nga makita niya iyang mga anak nga nagmadasigon, nga nagpagamit niya sa iya ha. So dili lang kay taman lang ta nagkanta-kanta diya sa tubangan. Napay ganahan ng Ginoo nga ipabuhat sa inyo ha. And you know what? The more you obey Him, the more you will develop that strong, healthy, growing relationship with Him. Do you want more for God? Then desire for more na mag-draw mo closer sa iya. Okay? So, kung wala pa mo diha, akong challenge ninyo, draw closer to God. Kung naana mo, na-experience na mo ka ng nindot nga relationship sa Ginoo sa inyo sa inyong relationship with God, don't stay there. Okay? Press on. Continue to draw closer to God because we are still far from the reality. We have a long way to go. Okay, don't forget that principle. We are to stay close to Jesus so that we will be conformed into the image of the Lord Jesus Christ. God bless us.